mga panauhin, at syempre sa minamahal naming mga magulang. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome to our school Parents Teachers Association General Assembly 2024. To keep the wheels moving, tinatawagan ko po si Ginang Sally Bolaños, Master Teacher 1, para sa kanyang pambungad na pananalita. Palakpakan natin siya. Kalimutan mo na. Kami sinaterot sa atin pong punong guro ng Kalayaan Elementary School, Ginang Emilia L. Tolentino, na kasalukuyan po may ina-attendan na mahalagang bagay at ito po ay na-schedule na ahead of time ng General Assembly natin ngayon. Sa atin pong mga kaguruan na nandito ngayon, kaway-kaway nga po, mga kasama kong guro, kaway-kaway. Ayan, meron, nagpapa-attendance sila. Sa atin pong panauhin, Ginoong Francisco de la Cruz Jr. at ang kanyang kasama. Oo, sir. Si Sir Rani, puno po tayo, kunti na lang, mapupuno na ang covered court ng Kalayaan. No? Okay. So, sa araw po na to, ginaganap natin ang ating General Assembly. Ito po ay napapaloob sa Department of Education Order number 003 Series of 2022. Ano po ang layunin, no, ng paglabas ng DepEd Order number 003, mga gawain ng SPTA officers. Unang-una po, layunin po nito na magkaroon tayo ng magandang relasyon, no? Relasyon ng mga magulang, tayo po, at ng mga guro on our part. Hindi lamang po yun, relasyon din, magandang relasyon din ng community. Kung nasaan tayo, of course, ng Barangay 201. No? Hindi lamang po yan, dito po nagtatakda din ng mga gawain ng SPTA, simula po sa pag-elect ng officers, no? Magkakaroon po tayo ng election of officers, magkakaroon din po ng para makita ka. Requirements and privileges ng mga members. Ano po yun? At saka po yung conduct ng General Assembly. At saka panghuli, undertaking of fundraising projects. Ito po ay naglalayon na maisagawa ang mga programa ng paaralan para sa ikabubuti tugunan ng Department of Education sa dami po ng mag-aaral, sa dami ng mga paaralan. Kaya po ang bawat eskwelahan ay nagkaroon ng SPTA para sila po ang mamuno o kumatawan ng mga magulang. Kaya po hinihingi namin ang suporta, syempre. Sino ba ang gusto na ang inyong paaralan ay hindi maganda? Sino ba ang gusto na ang inyong silid-aralan ay ang init-init? Diyan tayo nagkakamali. Unti-unti na pong air-conditioned ang mga rooms. Di ba? Masaya ba kayo doon? Parang hindi eh. Wala akong nakita na pumalakpak eh. Diba? Magtataka kayo mga mag-aaral ngayon, naka-jacket kahit ang init-init sa labas. Kasi sa room nila malamig. Diba? Lahat na ng rooms doon sa kabila, 4th floor, meron na. Yung 3 doon sa 4th floor, meron na yun. Sa 3rd floor, 3 din, pero gumagana na rin
Pag binuksan mo yung doon naman sa kabila, matatag, guess! Ayun, very good. Okay, so maraming salamat po sa muli. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you, ma'am, for that remarkable message. To set our frame in mind, isang espesyal na mensahe naman po ang ating mapapakinggan mula sa ating panauhin. Siya po ang kasalukuyang SPTA President ng Timoteo Paes Elementary School at siya rin po ang former Federated PTA President. Walang iba po kundi si Ginoong Renato N. Robles. A big hand, please. Doon naman sa kabila, matatag, guess! Ayun, very good. Okay, so maraming salamat po sa muli. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you, ma'am, for that remarkable message. To set our frame in mind, isang espesyal na mensahe naman po ang ating mapapakinggan mula sa ating panauhin. Siya po ang kasalukuyang SPTA President ng Timoteo Paes Elementary School at siya rin po ang former Federated PTA President. Walang iba po kundi si Ginoong Renato N. Robles. A big hand, please. Magandang hapon po. So, ng SPTA kay ma'am, biglaan po ito ha. Hindi ko ito alam, pero dahil sa pagmamahal sa tungkulin, nandito po kami yung lingkod, Ginoong Robles po. Marami akong friend dito sa Facebook eh. Nung bigayan ng FA, nung pandemic, siguro naalala ninyo, ako rin yung nagpapacilitate. So, siguro hindi na ako bago doon sa ibang nandito. Contribution. Sinabi ni ma'am kanina, no collection policy. Naintindihan po sana natin yun. Ang no collection policy applies only po. Naintindihan po ninyo. Pero, may mga otorisadong kabayaran na dapat kinocomply natin para naman po matuloy ang mga programa ng ating mga silid-aralan na yan. Katulad ng aircon. Hindi kakayanin ng gobyerno lang yan eh. Kailangan tulong-tulong din tayo. Mabanggit ko lang, no? Siguro pwede na ako magbanggit ng... Alam po ninyo, yung mga bayad-bayarin na ganyan, katulad ng... Meron pa rin na nagbabayad ng kwarto para maglinis. Di ba may mga ganon? Yun po, pag-usapan nyo na lang yun, huwag nyo nag-involve yung teacher. Tayo na lang mga magulang sa amin, ganon din. Ako din po ang pangulo ng Pasay City High School. May ganon din, nagpapalinis silang kwarto dahil sobrang dami ng ginagawa ng teacher. Hindi na po nila kaya talaga na maglinis pa ng kwarto dahil may susunod na klase. Tama ba? Kung ikaw yung teacher, matatapos yung klase, ang gulo-gulo, may padating na bago, ano gagawin mo? Di ba iwanan mo na lang yan? Isang buong linggo, kapag dumi-dumi ng kwarto, tapos Monday, gagawa ka pa ng lesson plan, ito yung para sa teacher ha? Tinitignan ko maigi ang kahirapan ng trabaho ng isang guro. Tapos sila pa maglilinis ng kwarto, yung pinagkainan ng anak natin, tinapon. Yung coke malagkit, nasa sahig, mamapin pa nila. Parang hindi naman kasama na yun sa kanilang dapat gampanan bilang pangalawang magulang, di ba? Ang kanila lang katungkulan ay iayos ang pagkatao ng ating mga anak. Hindi para paliguan pa sila. Atin na yun eh, di ba? Hindi para linisin ang kanilang pinagkalatan. Pasensya na po, medyo naging emotional. Kasi nakakita na naman ako ng isang post mula ko sa ano ba yung FA 10,000, 15,000 only Pasay? Sino member doon? Kung ako sa inyo, umalis kayo sa group niyan at yan ay lason. Lason yan sa isipan ng mga magulang. Imbis na magsumbong o magsabi ka ng problema kay teacher, doon kayo nagsusumbong. Tignan mo nangyari sa Andres Bonifacio. Tignan nyo ngayon ang Pibulgos Elementary School. Naka-headline na naman, ang teacher daw nanghihingi ng 200 pesos. May ganun ba ba? Walang ganun teacher. Sige nga, meron ba rito? Sabihin nyo ngayon harapan, kung meron teacher na nanghihingi ng 200 piso sa bawat bata. Eh ang kaso, sinabi sa Facebook, binira yung Pibulgos, binira yung PTA, binira yung teacher. Pag binira nyo yung mga tao yan, sino kasunod?
Kawawa yung principal na nananahimik lang, nadamay sa problema dahil sa sumbong na walang basihan. So ang lesson po dito, kung meron kayong problema sa inyong silid-aralan, manatili sa loob ng silid-aralan ng pagsusolve ng problema. Tama po ba? Huwag nyo ilabas sa social media. Dahil pagtapos doon, tignan nyo, yung nanay na nagsumbong, hiyang-hiya, hindi kayo makapunta ng school. Kasi walang katotohanan yung sinabi niya, inilabas sa Facebook, naging tampulan siya ng pagpatikos ng kapwa niya magulang. Ano nangyari? Diba? Hindi na nasolve yung problema, nagka-problema pa siya. Imbis akong kinausap yung teacher, kinausap yung co-parents, kinausap ang PTA, napagtulungan po sana. Di po ba? Upang mabigyan naman ng pagkilala ang ating SPTA Officers 2023-2024 for their exemplary and laudable performance. Sila po talaga yung ating silent doers. Ang ating SPTA Officers with the alternate representatives per grade level. So sila po ang nakasama naming mga guro and same with the school ng Eskwelahang Kalayaan Elementary School upang makamit ang tagumpay sa iba't ibang larangan. Okay, to start with our SPTA President, Rusel B. Limayuga. For closing remarks. Sa mga officers, SPTA officers, sa mga tabuan, at sa inyo po, mga minamahal namin magulang, isang